Pwede bang pinahan mo ng tingin yung nasa tabi mo? Kayo po mga nasa bahay ngayon, medyo pinahan mo nga ang tingin mga nasa paligid mo. Alam mo, baka yung katabi mo na yan, uhaw. Don't presume. Baka kulang yan sa pansin. Don't presume. Okay naman siya eh. Alam mo, kung may isang taong panay paganda, kulang yan ng atensyon. Bakit sobrang magpaganda yan? O may isang taong panay ang sigaw, sigaw ng sigaw, baka kulang ng atensyon yan, uhaw yan. O kayang kamiyembro ng pamilya mo na tumatahimik na lang, baka uhaw yan. Kahit konting pagtingin, basta nanggagaling sa'yo, okay na rin. Ang init. Ako'y nauuhaw. May mineral water ba kayo? Sino po ba may water dyan? Sabi ko na nga, walang magbibigay. Kaya nagdala na lang ako. Alam po nyo, ito po ang sitwasyon. Marami sa atin ayaw magbigay. At marami sa atin uhaw talaga. Mga kapatid, gusto mong malaman talaga na ang tao uhaw sa pag-ibig? Pumunta po kayo sa isang orphanage. Yung mga batang maliliit, kakapit sila, aakap sila. Talagang kung pwede lang yung maramdaman nila. These children who never experienced being loved, naku po, what an experience. Talagang kakapit, pag-aalis ka na, kung pwede lang, sasama sila. That is the picture of many of us. We are so thirsty with love. And you don't have to look far sa family. Don't presume. Yung mga anak mo, okay na. May I share with you a simple letter ng isang teenager kay tatay at nanay. Sumulat po ako sa pagganti ko na po kaya ang bigat ng damdamin ko, tatay, nanay. Hindi ko po maintindihan bakit madalas po kayong mag-away dito pa sa aking harapan. Ano po ba ang problema ninyo? Hindi po ba pwedeng sa inyong dalawa na lang yung mga problema niyo at huwag niyo na po akong idamay? Pati po ako, madalas yung nasisigawan. Hindi po ba kapayapaan ang gusto lang natin sa tahanan? Alam po niyo, ako po'y masaya kung nakikita ko po kayong sweet at nagbibiruan. Pero bihira na lang yun. Madalas, ang feeling ko, tinitiis niyo lang ang isa't isa. At ako nagiging pabigat lang. Ako ang buwisit sa buhay niyo. Sinabi niyo yun eh, buwisit kang bata ka. Sana po, maintindihan niyo madalas, bago ko matulog, ako po'y umiiyak tuwing nadidinig ko na kayo'y nagsisigawan. Kaya ito po, dinededma-dedma ko na lang. Text, TV, barkada, gimmick, nakakatulong po yun. Pero deep inside my heart, alam ko po, ang solusyon hindi po yun. Tatay, nanay, pwede po bang ayusin na ninyo ang buhay ninyo? At huwag po niyo akong idamay at bigyan niyo naman pong saya ang aking buhay. Pwede po bang magpatawaran na lang kayo o magpasensyahan? Nang sa gayoy mayroon namang saya ang aking buhay at magliwanag ang aking madilim na dinadaanan. I will continue praying for both of you. Umaasa po ako. Pasensya na po kayo sa liham kong ito. Sana wag na naman ito ang dahilan na mag-away kayo. Ang dami po sa paligid natin, kulang sa pansin. Kulang, uhaw sa pagmamahal. Uso na ngayon itong mineral water. Matagal po ako hindi uminom nito kasi parang bakit babayaran? Mas mahal na po ang tubig kaysa sa gasolina. Next time you open a mineral water, tanungin mo nga sarili mo, anong klaseng tubig ba ang iniinom mo? Meron po kong kaibigan, alam nyo, mayroon siyang funeral parlor. Aba, successful.
Nag-diversify siya, nagpunta siya sa water business. Alam niyo nangyari? Ay nako, nalugi. Bakit? Niligay niya, Joe's Funeral Water. Mali yung brand eh. Anong klaseng iniinom mo? Funeral water ba? O mga manginginom dyan, 5 thirsty na. What are you drinking in life, mga kapatid? So please, remember this. Maraming uhaw. Ito rin po ang bayan natin din uhaw. Uhaw na para sa righteousness and goodness. Ang kalikasan uhaw. Take care of nature. At mga kapatid, believe it or not, si Lord uhaw para sa pagmamahal mo. Kahit konting pagtingin, basta nang gagaling sa'yo, ayos na rin. Next time you open a mineral water, dami dyan, ask yourself, Lord, ito ba ay living water o funeral water ang iniinom ko sa buhay ko? At Lord, mayroon po bang mga taong nangangailangan pa ng tubig na pwede kong ibigay sa kanila? Mga kapatid, ang init, nakakauhaw. Pinahan mo nga uli ng tingin yung katabi mo. Kahit konting pagtingin, basta nang gagaling sa'yo, ayos na rin. Ngayong hapon pong ito, sabihin natin ulit sa ating Panginoon, mahal kong Panginoon, kayo po ang tunay na tubig na magbibigay sa akin ng living water. Mga kapatid, God bless you. Mama Mary loves you. Kahit konting pagtingin, nakalimutan ko. Sabihin ko sana po, ang next sharer ay si Tony and Jex Liberia. Thank you po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y lumaki. Although hanggang ngayon ay maliit pa. Lumaki akong mapagtuklas sa Diyos noon. Mapaghanap sa mga katuwiran, lalo na sa kahirapang aking nakagisnan. Sa aking malaking pamilya, na laging ang katuwiran ay huwag kayong mawawala ng pag-asa. Makatarungan ng Diyos, at ito'y maawain, aasenso din tayo. Na aking laging kini-question noon. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na dun sa amin sa probinsya sa Bicol, ipinakitira ko sa kamag-anak namin para lang ako'y makapag-aral. Subalit napakalungkot pala at napakahirap ang mawalay sa sariling pamilya. Sa murang edad ko noon, pilit kong pinagsabay, aral at trabaho, para pagtakpan lamang ang aking pangungulila. Pero nakakaiyak kasi laging dinomero. Maging sa aming eskwelahan noon, ako'y nilolokong prom di daw ako. Di ko natiis ang kanilang panginsulto, ako'y lumaban na ikinabarangay ko. Nakulong po ako noon, subalit hindi ko na kamit ang hustisya. Doon ako nagtanim ng galit at nagsimulang maghanap ng katarungan sa Diyos. Kung maawain at matarungan siya, bakit ganito? Una ko siyang hinanap sa Iglesia ni Cristo, sa Sabadista, sa Rizalista, at kung ano-ano pang relihiyon nung ako'y elementarya. Sa Jehovah, sa yoga, maging yung Hare Krishna nung ako'y college na, pinakialaman ko rin to, di ko siya makita. Hanggang sa maanib ako sa mga fraternity, at lalo na nung mapasama ako sa radical activism nung dekada 70. Gumawa kami ng first quarterstone noon na nag-alis ng paniniwala kong may Diyos nga. Ang dinudiyos ko na kasi noon ay ang masa, sapagkat ang alam ko ang masa lamang ang makapangyarihan sa lahat. Nakatapos ako ng architecture.